Good day everyone. So this is our lesson 1. Topics natin is IT service delivery models. So for the subject, system integration and architecture 1. So let's dive in. So ito yung mga topics na i-discuss natin for today's lesson. Number 1 is insourcing versus outsourcing frameworks, especially what's the difference between the two. So, how to compute the total cost of ownership and analysis. Number 3, service level agreements. So, gagawa tayo ng agreements, especially if we have a projects, no, na within two parties. Then, risk assessment matrices. So, how we identify risk, especially how we prioritize risk. So, may computation po dito. So, pero madali lang po. But, ang pag-uusapan natin dito is paano mag-prioritize. So, yun po ang pinaka-objectives ng risk assessment. So, let's dive into first topic. So, insource versus outsourcing frameworks. So, when we say outsourcing, it is external organization. So, the external organization has a service provider, no? Meron silang service provider. So outsourcing allows a companies to use the developed workforce of an external organization to perform tasks. So sinasabi po rito na the outsourcing, so when nagkakaroon po ng outsourcing ang isang organization kapag ang organization itself ay kumukuha ng mga task force sa labas ng org or sa labas ng industry or sa labas ng organization. So for example, so magkakaroon ng project within the company or within the department, but na-identify ng project leader or ng PL or ng team leader na walang kayang gumawa ng project doon sa kanilang department, within the department, no, sa loob, wala. So, imbis na ma-dismiss yung project dahil sobrang importante nun, so gagawin po ng team leader, or ng project leader is hahanap siya ng external organization para matuloy lang yung project. Kasi hindi pwedeng ma-delay or hindi pwedeng matigil yung project. Sabihin na lang natin sobrang importante ng project na yun. So, ang gagawin ng department is maghahanap sila outside the organization, outside outsider, no? Yun po ang tinatawag na outsourcing. So, may mga advantages and disadvantages po tayo pagdating sa outsourcing. So, unahin natin ang advantage. Ang advantage po ng outsourcing is dahil nga sa labas ka magpapagawa, so, pag tagalabas ang gagawa, so, ang mangyayari po is konti lang yung gagawa dun sa project. So, ma-minimize yung mga tao. Konti lang yung participants. Kasi nga, kaya ka kukuha ng outsider para gumawa ng project, sila yung mga expert mismo. Hindi ka naman lalapit sa hindi expert eh. So, sila yung mga expert dun sa larangan na yun. Kung yan ay project development man or software development. So, yan. Especially IT services. No? Kasi sobrang lawak ng IT services. So, kailangan minsan ina-outsource nila yan. So, yan. Konti lang. So, dahil konti lang, so, ang mangyayari, makakatipid si company kapag when it comes to salary, when it comes to cost, sa gastos, mapapatipid. Kasi konti lang yung sasahuran nila. However, ito naman yung disadvantage kapag outsourcing. Kapag outsourcing, hindi na-meet yung goals or objectives ng isang organization. Kasi, number 1, hindi mo hawak yung tagalabas, yung external. Hindi mo sila kayang kontrolin. Kung ano yung gusto nilang gawin, diba? Kung anong gusto na, pwede nilang itigil yung project, pwede sila yung masunod, hindi kayo, kahit kayo yung nagbabayad, diba? Kasi pag-uusapan nyo yun between two parties. So, mahirap dahil dalawa lang sila nagagawa. So, ang pinaka usually ang gagawin lang ng external is i-execute lang yung project. Pero
kung paano mag-grow yung department. So, hindi nila pag-uusapan yun dyan. So, kaya lang nag-outsource para ma-implement or para ma-execute yung project. Yun lang yung pinaka-purpose ng outsourcing. Pero kung paano lalago yung department, paano mai-hit yung objectives, paano makakamit yung vision ng isang organization or ng isang school, paano mangyayari yung mission, paano nila matatarget yun. So, walang ganun sa outsourcing. So, yun ang pinagkaiba ng dalawa. So, ito naman yung outsourcing. Madali lang naman intindi ng outsourcing. Pag sinabing outsourcing, instead na mag-hire ng third party or external company sa tagalabas, so ang gagawa po ay yung tagaloob. So, yung within the organization po ang gagawa. So, yan. Bakit? So, number one, ito talaga ginagawa ng mga department or organization. So, kung ano yung advantage natin at disadvantage natin sa outsourcing, kabaliktaran ng insourcing. Bakit? Kasi, pagdating naman sa insourcing, ang advantage naman nito, ang advantage nito class is may hit nila yung vision, mission, goals, or objectives ng isang organization. Bakit may hit? Kasi, yung mga projects na gagawin dun sa loob is pag-uusapan yan. Pag-uusapan yan within the mag-brainstorm yan or mag-analyze yan within the department. Pag-uusapan yan, ano yung kailangan natin gawin? Ito yung goal natin. Paano natin ma-achieve to with this project, no? Paano natin ma-achieve yan? So, yun yung pag-uusapan nila, no? Pag-uusapan nila. So, usually, this meeting, so matagal ang meeting na yan. Kasi nga, maraming mga leaders na nag-agree or nag-disagree sa mga ideas na ino-open during meetings. So, yan. So, ang magwawagi dyan, the best idea wins. Yan nga lagi ko sinasabi. The best ideas win. So, yan. Yung pinakamaganda at pinakamagaling na idea, yun yung magwawagi pagdating sa meeting. And then, marami pang pinag-uusapan dyan, especially yung risk. Ano yung risk kapag ginawa natin to? Yan, pag-uusapan dyan. Magkano yung fund, magkano yung cost. So, marami. So, kaya talaga may hit yan kasi pinag-uusapan yan ng matindi pagdating sa insourcing. But, kung ano yung advantage natin sa kabila, ito yung disadvantage natin dito sa insourcing. Kung sa outsourcing, mapapamura sila sa cost, dito naman mapapamahal sila kasi yung mga resources class is talagang kailangan gastusan yon. Especially, example, gagawa ng project, kailangan ba ng PC? Kailangan ba ng mga license na mga software? Bibili ba ng license software? Bibili ba ng hosting? Bibili ba ng mga resources like printer, laptops? Yan. Diba? Kailangan gastusan. So, maraming gagastusan. So, pero class, kahit maraming gastusin dyan, kasi handa namang magastos ang company para lang ma-meet yung objectives nila. So, yun kasi yung pinaka-priority nila eh. Hindi naman nila priority na magtipid. Ang priority nila, ma-hit yung vision, mission, or goals or objectives natin para number one, mas marami tayong maging customer, mas gumanda yung ating organizations, mas makikita natin yung future ng ating organizations pag na-hit natin yan. So, yun yung mga priorities ng mga priorities ng mga organization, kaya hindi nila masyadong tinitignan na magagastusan sila dyan. So, may mga budget naman sila dyan, class. So, yan. Yan ang insourcing. So, in addition, insourcing generally places new operation and processes on-site within the organization. This can make it more expensive. So, yun nga, kakabanggit ko lang kanina. Mas magastos siya dahil maraming mga processes na may involved doon. Maraming mga resources na magagamit doon pagdating sa insourcing. So, this is the key differences between outsourcing and insourcing. Number one, so contracts external. So, ang outsourcing class is makikipagkontrata ka outside your organization or the departments or the industry. However, pagdating naman sa insourcing, ni-utilize
ng department or ng organization yung kanilang empleyado sa loob para magawa yung projects. Then, number 2, relies on skilled expertise from the external or from the outside expert. So, yan. And then, relies on skilled expertise, internal team for the insourcing. Provides flexibility and ability to focus on core aspects of the business. So, why? Bakit nagkakaroon ng flexibility when it comes to external? Kasi nga, katulad ng sabi ko kanina, dahil nga dalawa lang silang nag-uusap, so pwedeng ma-adjust. Depende kasi yan sa agreement, di ba? Mamaya malalaman natin yung agreement. Depende yan sa agreement, kaya siya flexible. So example, nag-open si department. So kailangan ganito yung project, matatapos ng ganito yung project. So pwedeng mag-agree or mag-disagree doon yung external. Kasi may mga priorities na naman sila. So, pag nag-disagree sila, so, di ba, pwedeng magiging flexible. Yung time, yung deployment ng project, pwedeng maging flexible yung kanilang salary or yung cost, magkano gagastusin. Pwedeng pag sinabi ng internal or ng department, ito yung budget. Pwedeng mag-disagree, hindi, ito yung cost namin, ito yung budget namin. Yan, di ba? Kaya flexible, pwedeng mapamura, pwedeng mapamahal. Yan. Yun class yung pagdating sa outsourcing. But, pag insourcing naman class, standard yan. Kaya hindi siya flexible. Standard yan. Pag sinabi ng team leader, may project tayo, gagawa tayo ng application, kailangan ma-deploy na yan sa December. When it comes to salary, ang standard nyo, mahirap o madali man ang inyong project, ang salary nyo, hindi nagbabago yan. Unless maka kayo ng bonus, di ba? So yan, kaya hindi siya masyadong flexible. So mas flexible ka sa outsourcing kasi nga yung kailangan mag-agree yung both parties. May third party kasi diyang klase. Especially pag hindi nag-agree yung third party, yung external. So mas mahihirapan si team leader na execute yung project. So parang mangyayari kasi diyan mag-a-adjust si department or si industry or si organization para lang umoo si outside. Yan. And then, number 4, outsourcing tasks and or production can save more money. So, yun nga, mas makakatipid kasi nga, konti lang yung gagawa dyan, yung pinaka-expert na talaga. So, for example, merong 10 employees na gagawa dun sa loob, pero ang gagawa lang sa labas class is 2 or 3 lang. Can you imagine na masasave yung money ng department kapag gano'n ang nangyari. So, however, kapag insourcing, so costly siya, mas magastos kasi yung mga operational na gagamitin mo, yung maintenance pa nun, di ba? So, yun pa yung marami kang gagastusin. And then, so, these are the types class ng insource na hindi pwedeng mag-outsource sana, no? Hindi pwedeng ma-outsource to. Bakit hindi pwedeng ma-outsource to? Number 1 is, okay, let's continue. So, these are the types of departments, or this is the departments that only, no, intended for in-source services. So, klase hindi to pwedeng outsource. Bigyan ko ng example but hindi siya pwedeng ma-outsource. Number 1, HR, Human Resources. So, alam naman natin ng HR, sila yung naghahawak ng empleyado sa departments or sa industry or sa organizations. Sila yung naghahawak. Can you imagine na ang mag-i-interview sa inyo, example, ako taga-college, di ba? Gusto kong magturo sa college. Pero ang mag-i-interview sa akin, taga-DPWH. Diba? So, hindi naman pwedeng ganun. Number 2, R&D, Research and Development. So, may gagawin na projects yung department ninyo. No? Ba't kayo bibigyan ng projects? Para ma-utilize yung pasahod, especially, or para ma-utilize yung employee dun sa loob ng department. Kasi yun naman, kaya kayo hinire ni HR para gawin yung mga trabaho nyo, yung mga assigned tasks ninyo dun sa loob. So, bakit tagalabas ang gagawa?
pagdating sa research and development. Di ba? Kasi class, pag magkakaroon kayo ng research and development, especially kapag sa school, sobrang importante class ng research and development. Kasi every programs, especially IT, may objectives kami. Kailangan ang bata maging magaling sa programming, maging magaling sa analyzing, maging magaling sa ganito, ganyan. So, dahil ang intended ng research and development ay para mahasa ka sa kayo sa skills na yun. So, kapag iba ang gumawa, kung taga-ibang school or taga-ibang outsider ang gumawa, so paano namin may hit yung mga objectives na nakalagay sa program namin? So, di ba? Hindi siya pwede. So, finance. Hindi rin pwedeng finance ang outsider. Bakit hindi pwedeng finance ang outsider? So, number one, kasi budget yan, class, pera yan. Hindi pwedeng ang mag-handle ng budget ay tagalabas. So, can you imagine? Class, kapag tagalabas ang babudget, so, paano sila mag-uusap ng mga research team? Kasi pag research team, may pera-pera din yan, di ba? So, paano sila mag-uusap? So, may hirapan. Baka magkaroon pa ng interest yung tagalabas kasi nga malaking pera yung hinahawakan. Then, IT services. Lalo na to class ang IT services. Hindi rin pwedeng i-outside to. Marami kasi class ng IT services. Number one, networking. Pagdating sa networking, example, pinag-uusapan din networks, communications. Paano kung nasira yung wifi? Paano kung nawala ng internet? Tapos, in-outsource nyo. Di ba? Paano pag nasira, kailangan ayusin na agad yun. So, hindi pwede kasi yung processes ninyo ay madedelay. Pwedeng matigil yung transactions, yung processes, magkandaligaw-ligaw. Kasi nga, hindi walang taga-ayos dun sa loob. So, hindi pwede, especially pag malalaking company class or malalaking department. Nag-hire talaga sila ng mga expert pagdating sa IT expert. Para lang kapag nagkaroon ng mga delays, nagkaroon ng technical error, di ba sila gagawa niya. So, yan yung mga hindi pwede i-outsource class. So, in this topic, so malalaman natin what is offshoring. Anong pinagkaiba ng offshoring sa outsourcing? So, let's read the definition. Outsourcing and offshoring are two different concepts. Outsourcing refers to contracting out business processes to an external organization domestically or internationally. Offshoring, on the other hand, involves relocating a company's business operation to a different country. So, plus pag sinabi natin offshoring class is, ang mangyayari dito, yung employee ay ipapadala sa ibang bansa, ipapadala sa ibang bayan, o ipapadala sa ibang barangay, probinsya, kung saan man yan, na malayo dun sa organization. Pero part pa rin siya ng organization. Yun yung sinasabi sa offshoring. Especially class, ang offshoring ay madalas to sa ibang bansa, internationally. Madalas to. Ang pinaka-base ng company nila, example, ang pinaka-base of to class, one of the example, kasi may classmate akong sa Masteral, na yung company nila naka-base sa Switzerland. Pero siya, binase siya sa Thailand. Diba? Kasi marami silang customer sa Thailand. So siya yung tinao dun sa Thailand para makipag-transaction dun sa mga customer nila sa Thailand. Pero siya talaga naka-base sa Switzerland. That's offshoring class. Pinapadala ka sa ibang bansa, pinapadala ka sa ibang bayan para cater yung mga projects na gustong mag ng services ninyo, kumuha ng services ninyo. So that's offshoring. No, malayo ka dun sa pinaka-organization mo, pero part ka pa rin ng organization. Parang ine-extend mo yung kamay ng organization nyo para mas marami kayong makuhang customers. Yan ang pinagkaiba class ng offshoring. Pero pagdating sa outsourcing, as in, yung kukunin mong tao dyan, no, sa outsourcing, walang wala kayong hindi nyo talaga tao yan, hindi tao yan ng organization. Sobrang labas, yan talaga labas yan dun sa organization nyo, hindi yan part ng organization niyo. Yan talaga yung expert na kinuha nyo para gumawa ng projects, or yan kinuha nyo as expert para
para mas mapabilis yung execution ng inyong projects. Yan yung class ng difference ng dalawa. So, what is TCO? What is total cost of ownership? So, class TCO is the purchase price of an asset combined with the ongoing cost of operation. So, sabi rito, TCO is a cost from purchase to ongoing cost hanggang sa masira yung item or hanggang sa mawala yung item, projects, or kung ano man yan. Oh, well, so yan, assets class ha, assets. Pag sinabing assets, kumikita tayo sa item na yan. So magkaibang assets sa liabilities. Pag sinabi natin liabilities, ang liabilities is gumagastos tayo dyan, walang pasok na, walang perang pumapasok dyan. Pag sinabing asset, yan, pag bumili tayo ng asset, nagkakaroon ng ROI. Pag sinabing ROI, return of investment, bumabalik yung in-invest natin kung magkano man yung binili natin sa asset na yun. That's asset class. Kailangan natin malaman yan, yung asset at yung liabilities kasi asset ang pinag-usapan sa TCO. Assessing the TCO means examining the product's overall value over time. So, ina-examine natin or inaalam natin magkano yung buong gagastusin natin dun sa item na yun or dun sa products na yun from the start hanggang sa masira or hanggang sa malaos yung item, hanggang sa hindi na siya maging functional, hindi na siya mapakinabangan. Yan class ang TCO. Okay? So, when choosing ito pa class, so i-explain ko na lang para mabilis. So, ang purpose class ng TCO is long term. Yan, long term ang purpose niyan. Long term. Kasi, bakit siya naging long term? Kasi isasama natin yung gastos natin from production to maintenance. Isasama natin yun. Alam naman natin ang operation pala, and maintenance. Alam naman natin ang operation, pag sinabi natin operation, ginagamit na yung products, or ginagamit na yung item, or ginagamit, or ina-execute na yung projects. So, ilang taon gagana yun? Example, system. Gagawa tayo ng system. Ilang taon gagana yung system? 5 years, 10 years, yan. Magkano yung gastos natin dun sa operation yun? Magkano yung gagastusin natin? Diba? May maintenance yan, masisira ang system, biglang mapupuno yung database, biglang magsisystem error, biglang magda-down yung server, diba? Yun yung maintenance doon. Magkano yung gagastusin natin doon? Yung class ang TCO. Kukumpute natin lahat yun para malaman natin kung magkano ba talaga yung pinaka-cost natin dun sa product na yun. Hindi lang kung magkano yung bill natin, but in a long term, magkano yung gagastusin natin. So, paano nag-work yung TCO? So, again, kakasabi ko lang kanina. So, magkano yung, number one, isipin natin, magkano yung purchase, magkano yung binili, magkano yung gastos natin dun sa binili natin, magkano yung cost natin sa operations, magkano yung cost natin sa maintenance. Pag pinag-plus-plus niyan class, yun yung TCO natin. So, yan. And another information class. So, this is important. Bakit? Kasi ma-analyze natin kung magkano ba talaga yung pinaka-initial na expenses natin. Magkano yung pinaka-initial expenses natin dun sa item. Kasi mamamaximize natin yung budget na naka-allotted dun sa item. Example, bibili tayo, gusto natin gumawa ng project, pero ang budget natin ay, example lang, sa company gustong gumawa ng portal na system. Magkano ang budget ng portal? Example, ang magpapagawa pa lang nagpapagawa ng example, maliit lang yung industry, gustong mag-outsource, edi sa labas ang gagawa. Ang budget lang ay 100K, di ba? 100K lang yung budget. Pero, nung nag-usap sila nung tagalabas sa outsource, sinabi is 80,000 lang daw. So, di ba? Ang ganda, 80,000. Yung bayad lang sa pagpapagawa ng project, ng portal. So, iisipin mo, kung hindi mo alam ang TCO, ay pwede na, kasi may tira pa akong 20,000. But no, hindi yun magkakasya class. After magawa yan, 20,000 na lang. Hanggang kailan gagana yung portal mo? May mga bibilihin ka pa. Okay, example, hosting.
Di ba? Hosting. Bayad lang kasi yung class, pero yung hosting hindi kasama doon. Magkano yung hosting? 5,000. Ilang buwan yun? Di ba? 12 months. Sabihin na natin 1,000 per month, edi 12,000 yung class. Ilan na lang pera sa pera mo? 8,000. Mag-e-error pa yan. Sino mag-aayos ng system mo? Ikaw? Siyempre, kaya mo nga pinagawa sa labas yun kasi di ka marunong gumawa. Di ba? So, sino magagawa niyan pag yan nagka-error na? Di ba? O, sino gagawa niyan? Yung bayad mo doon sa technical, di ba? Doon sa technician, nagagawa niyan. Kung sino man mag-aayos niyan, may bayad dyan. So, yun, class. Dapat malalaman natin yun from the start. Kukumputin mo yan para hindi lang pala 100,000 yung gagastusin mo. 500,000 pala, di ba? Mababudget natin or kaya ba natin i-maintain yung ganitong klaseng project? Yung kasing question dyan. Yung gusto tayong gawin, kaya ba natin siyang i-maintain? Yan. So, mag-compute tayo ng TCO. Pag nalaman natin yung total cost, ay kaya pala. Ay hindi pala kaya. Yung class, yung pinaka-importante sa TCO. Diba? Yan siya. Para siyang magulang na pinag-aaral kayo. Diba? O, magkano yung gasto sa college? Ay, 20,000. Hanggang 4th year na ba yun? Hindi pa. Magkano hanggang 4th year? Siguro mga 50,000. Kaya ba natin yan? Pag-uusapan niya ng parents ninyo. Sige, kaya natin yun hanggang 4th year. May trabaho naman tayo eh. O di go, di ba? O paano kung sa labas kayo mag-aaral? Sa mga mamahalin na school, o magkanong tuition, di ba? 10,000, 40,000 per sem. Kung kami isang taon, 60,000. 2 sem eh. Paano kung tri-sem yan? E di 90,000. O ilang taon yan? 4, 5, pag engineer 5. Di ba? Pag doktor, mas lalo na. Kung magkano yan? Mas mahal. Kukumputin nyo yan. Simula pamasahe hanggang sa tuition fee. Magkano yung projects. Kukumputin nyo yan. So, pag hindi nyo kaya, wag na, atras na kayo. Okay? So, kaya ba nilang i-sustain yan? Kaya bang i-sustain ng mga magulang nyo kapag pinag-aral kayo sa labas? Doon yan maghahanap plus. Kaya, usually, mga kapag ganyan, dapat magde-decide dyan yung magulang. Kasi sila gagastos. Hindi yung anak. Kasi yung anak, kung nasan yung tropa, di ba? Doon yun mag-aaral. Pero kaya ba ng magulang nyo? Di ba? Yan, class ang example ng TCO. Kaya ba kayong pagtapusin? Kaya, pero suka. Di ba? Kasi nga, wala naman masyadong income yung parents ninyo. Kung kaya naman, why not? Di ba? Go. Why not? Kung kaya. Pero pag hindi kaya, siguro mag-adjust muna. Okay? Ganyan class ang TCO. So may mga formula tayo. So bago yung formula, ito yung mga kailangan nating tandaan. Class 4 yan. Para malaman natin yung total cost sa TCO. Unahin natin yung pinakamadali. Operational and maintenance. Unahin natin yung acquisition cost. Acquisition cost. Initial purchase price and setup expenses. Magkano yung gagastusin mo kapag binili mo yung products? Magkano yung gagastusin mo kapag binili mo yung services nila? Yan. Magkano yung gagastusin mo kapag binili mo yung item? Magkano yung gastos mo kapag nagpa-set up ka ng product? Magkano yung gastos mo kapag nagpa-install ka ng product? Diba? Magkano yun? Example, aircon. Diba? Magkano yung bili mo sa aircon? 20,000. Ikaw ba magkakabit nun? Siyempre hindi. Magpapakabit mo pa yun sa iba. Magkano yung pakabit? 5,000. Diba? O di 25,000 gastos mo. Acquisition cost yun. Diba? Acquisition cost ng class. Yan ang example niyan. So, next, operational cost and maintenance cost. All costs incurred during the assets use. Habang ginagamit mo yung items, yung product, habang ginagamit mo siya, operational, diba? Para gumana yung product na yun, ano yung mga ginagastos mo? Diba? Ano yung ginagastos mo para gumana yan? Yun yung tinatawag na operational cost. Example, sa system natin, acquisition cost, ano yung mga binibili? Number 1, services. Kukunin mo yung services. Magkano yung bayad doon sa servisyo na gagawa ng system? Number 2, magkano yung mga license setup yun.
isa-set up mo yung software. Bibilin ba yun? Depende sa pag-uusap ninyo. Diba? Bibilin ba yun? Kailangan mo ba yung services na yun? Especially database. Ikaw gagastos niyan para ma-set up yung database. Yun, ginagawa na. So, tapos na yung acquisition cost, tapos na yung projects. May system ka na. Operational na. Pag sinabing operational, hosting. Para maging online yan, di ba, magsusubscribe ka usually sa mga infrastructure as a service. Magkano yung bayad mo sa hosting. Sabihin natin per month, 1,000, katulad kanina, 1,000. Isang taon, 12,000. Operational. Kasi pag nag-subscribe ka lang doon, or pag kumuha ka lang ng 1 month lang online yung system mo, hindi mo pwedeng 1 month lang. Nagpagawa ka nga ng system para lagi mo magamit, di ba? Tapos 1 month lang pala. So, operational cost yun. Maintenance cost ng system. Paano pag nagka-error? Sino gagawa? Di ba? Sino gagawa niyan? Paano pag nawala ng internet? Maintenance cost yan. Paano pag nagkaroon ng server down? Paano pag nasira yung database mo? Sino gagawa? Iba-ibang tao gagawa niyan. Di ba? Yung IT services. Diyan napapasok plus yung IT services pagdating sa maintenance cost. Diyan napapasok kapag projects ng IT ang gagawin. Salvage value. Yan, pag sinabing salvage value, the remaining value after depreciation, often equivalent to resale value. Pag sinabing resale value, example, ibebenta mo na yung project na yon. Example, nagkaroon ng nakita ng kaibigan mo yung project nyo, tapos biglang binili, di ba? Magkano yung system nyo na yan? Parang gusto ko rin yan maganda yan di ba? Parang naisip mo na ibenta na kasi nga, number 1, wala na masyadong customer doon sa inyong system na ginagamit. Parang nakatambay na lang yung system nyo. Imbis na mabulok, imbis na masayang yung, kasi nga, binabayaran mo yung operational nun, di ba? Tapos hindi mo naman siya mapapakinabangan. So, imbis na nakatago lang yan dyan, imbis na nandyan lang siya, kasi biglang nagbago yung yung processes ninyo. Dati, nagre-require ng portal. Ngayon, hindi na portal nire-require. Mas mabigat na system na. So, hindi na siya kayang i-upgrade. Kailangan talaga ng re-project. Kailangan magkaroon ng another project. So, imbis na hindi masayang dahil nakursunadahan ng kaibigan mo, ibenta mo na daw sa kanya. Pwede naman yon. So, basta nasa tamang halaga. Yung cost, yung makukuha nyo na pera, yun yung salvage. Diba? Yun yung salvage. Example. Okay, may example naman tayo dyan mamaya. So, pero sasabihin ko na ngayon dahil next week ko na rin naman titipirin ko ba? So, for example, yung magkano yung paggawa nyo sa system. Diba kanina sinabi ko 80K. So, ngayon, dahil 80K yan, functional naman na siya. So, magkano ibebenta mo? Siyempre, hindi lang naman yung pagpagawa iisipin mo doon. Naggumastos ka din sa operation nun. Di ba? Pwedeng kumita ka na, pwedeng malugi ka. Yan yung salvage. Pwedeng negative ka doon, pwedeng positive. Sabihin na natin 80,000 yan. Tapos, binenta mo ng 100,000. Di ba? Kita ka ng 20,000. Sabihin natin gumastos ka ng 80,000 dun sa system, pero dahil nga marami ng error or marami hindi gumagana doon sa features na sa functions na yun. So magkano na lang 60,000 kasi aayusin pa, di ba? Best example ng salvage class pagdating sa mga products, sa items. Kasi pagdating sa system hindi masyado yan. Hindi masyado yan pagdating sa salvage. May best example tayo dyan mamaya. Okay. Next formula natin. So may formula tayo dyan. So let's move on na dyan. Itong formula natin. TCO is equal to purchase price plus cost incurred during the useful life. So sabi dyan, pag sinabing purchase, tandaan purchase, acquisition, plus cost incurred, maintenance yan, tsaka operation. Yan yung pinaka-formula niya. Pero mamaya malalaman natin, may minus pa tayo dyan. So ito yung example ng mga papasok sa acquisition, operation, maintenance, and salvage. Purchase and buying. Pag nag-purchase ka, pag bumili ka, papasok na sa acquisition.
Insurance, operating yan. Operation yan, papasok sa operation ng insurance. Ang equipment downtime, maintenance. Sa maintenance siya kasi pag nasira yung equipment, automatic, alangan, hindi mo na ayusin yan. Siyempre, aayusin yan, di ba? So, maintenance yun pag inayos. And then, kapag binenta mo yung item na yun, magkano na lang yung babalik sa'yo? Salvage. Okay, research. Ang gasto sa research, papasok sa acquisition kasi marami kayong mga bibilhin dyan. Fuel or energy cost, operation yan. Fuel and energy. Pag sinabing fuel, mga gas, di ba? Diesel. Energy. Example, kuryente, tubig, ano pa ba? Lahat ng mga energy, mga electric, kuryente. Yan. Pasok ba yung energy sa tubig? Depende. Kapag kino-convert niya as electricity, di ba? So, basta energy, yung mga kuryente. Pasok siya sa operation. Kasi pag gagawa ka naman ng mga projects, kailangan naman ng kuryente, halos lahat ng appliances, lalo ng appliances, di ba? Preventive and routine maintenance cost. Pasok yan sa maintenance. Kasi bago masira pa lang yung item, bago para hindi masira, mag-check ka ng preventive action. Lilinisin mo, o magkano yung ano mo doon, gastos mo kapag anong ginawa mo. Yung routine maintenance, pag sinabing routine maintenance, routine, araw-araw ka ba nang check? Every week mo bang chine-check? Yan. Pag may ginastos ka doon, yan, papasok sa maintenance. So, yung salvage niya can be zero. Pag sinabing can be zero, pag binenta mo yun, so pwedeng wala kang kita, bumalik lang yung pera, pwedeng nalugi ka, pwedeng kumita ka. So, logistic. Ang logistic class papasok sa acquisition. Pag sinabi natin logistics, di ba? Ayun, logistics, yung mga delivery. So, bibili ka ng motor dahil, example, may negosyo ka. Diba, paano may di-deliver sa malayong lugar, sa kabilang bayan, yung produkto mo, bibili ka ng motor, bibili ka ng sasakyan. Magkano yung bili mo sa motor? Acquisition yun kasi nag-purchase ka doon or nag-buy ka. Diba? Papasok siya doon sa acquisition. Administration cost, operation yan. Bakit? Kasi nga araw-araw may transaksyon. Example, pupunta ka ng school. Diba? Pupunta ka ng school. Magkano yung mga pasahod? Magkano yung gastos para dire-diretso yung transaction? Administration cost yan. Repairing, di ba? Repairing, nag-ayos ka. Sample, nag-ayos ka ng mga laptops, nag-ayos ka ng mga PC, nag-ayos ka ng mga aircon, nag-ayos ka kung ano man ang inayos mo, kung ano man ni-repair mo, kasi nasira yun, yung gastos mo doon, papasok yun sa maintenance. Diba, kung sakaling example, repairing, magkano yung gastos mo dahil inayos ni Manong. Diba? So, maintenance cost yun. And then, installation. Diba? Kasabi ko kanina, installation, papasok siya, acquisition. At saka yung setup, papasok siya sa acquisition. Employee training, papasok sa operation. Kasi, tinitrain mo yung empleyado para ma-develop yung kanilang skills. Bakit niyo ba dine-develop? Question dyan. Bakit niyo ba dine-develop yung skills ng isang employee? Para maging magaling sila, di ba? Para maging magaling. Saan ba ginagamit yung kanilang skills for daily operation? Example, gusto mong i-train yung teacher para gumaling. O, di ba? Di na-train na siya. Edi gagaling yung mga bata, yung mga estudyante. Kasi araw-araw siya nagtuturo. Yun yung pinaka-operation, di ba? Ano naman yung another example? Nagkaroon ng training kasi hindi ka marunong mag-ayos. Di ba? Hindi ka marunong mag-ayos o hindi ka marunong sa isang bagay kaya nagkaroon ka ng training. Kasi, kaya ka magte-training, kulang pa yung knowledge mo para ma-perform yung para yung operation nyo hindi ma-delay. Diba? Para hindi ma-delay yung operation nyo or yung transaction. Kaya ka nagkakaroon ng training kasi kulang ka pa sa kaalaman. So, siya papasok siya sa operation. Okay, class. Next is, ito yung example ng PCO. Basic example lang ito, class. So, yan. Pag sinabi natin acquisition, meron tayong
titignan. Example, gusto mong bumili ng laptop. Gusto mong bumili ng laptop. So, pag bibili ka ng laptop, acquisition, magkano yung bili mo? Pag sinabing used model, gamit na, second hand. Yan, second hand. Magkano yung acquisition cost? Magkano yung bili mo sa second hand na laptop? 16,000. Sa new model, magkano? 25,300. So, when it comes to acquisition, mas mahal ang new model. Of course, kasi bago yan di ba? Bago yan. Next, operational cost. Magkano yung gastos mo sa magkano yung gastos mo sa operational cost when it comes to used model? Example, operational, yung energy. Magkano yung gastos mo sa kuryente? Di ba? Energy, gas. Example, may yan, gas. Example, sa bagay, laptop pinag-uusapan natin. Huwag yan. Slash na yung gas. O kuryente na lang. Di ba? Kuryente, 3,000. Next, maintenance. Maintenance niyan. Example, maintenance niyan is, maintenance 7,000 sa used model. Bakit mas mahal, sir, ang used model kaysa sa new model? Kasi class, ang used model, kaya nga nabenta mo yan ng mura kasi marami nang may sira dyan. Example, sira yung, example, hindi na gumana yung keyboard, papalitan. O mouse na lang. Example, hindi na gumana yung keyboard. Diba? Dalawa lang naman dyan It's either bibili ka ng bago or ipapaayos mo. O example, pinaayos mo na. Ay, Mr. Technician, gumana. Magkano bayad mo doon? 1,000. Hindi, biglang nag, dahil nga, second hand yan, after magamit mo siya ng isang buwan, hindi na bumukas. Sino mag-aayos? Si Mr. Technician na naman. Magkano singil ni Mr. Technician? 2,500. O, diba? Pagka new model, magkano lang? 3,000 lang. Kasi, lahat ng mga spare parts, puro bago. Kaya konti lang yung aayusin mo. Yan, ganyan siya, class. So, residual. Pag binenta mo yung used model, magkano na lang? Ayan yung resale value niya. Ayan yung salvage, class. Dahil binili mo siya ng 16,000, mabibenta mo na lang siya ng 13,000. Pag bago naman, dahil 25,300, mabibenta mo na lang siya ng 21,000. Yan ay estimate lang. Depende yan sa inyo. Pwedeng maging positive, pwedeng maging negative yan. Or it can be zero, sabi nga kanina, di ba? Example, new model, di ba? Binili mo siya 2,000 mo siya binili, year 2000, binili mo siya 25,000. Pero pwede mo siyang ibenta ng 25,000 pa rin. Bakit? Pwede. Dahil na-upgraded na siya, di ba? It can be zero. Upgraded na siya. Pwede yun. Dahil yung laptop na binili mo, example, yung laptop na binili mo, 8 gig lang. Tapos, after 5 years, okay pa naman siya. Kahit second hand siya, kahit used model na siya, pag binenta mo siya. So, di ba, pwedeng it can be zero. Pwedeng maging 25 pesos pa rin siya. 25,000 pesos pa rin siya. Pwede yun kasi upgraded yung item na yun. Yan. So, bakit naging 13,000? Bakit naging 10,300 pagdating sa new model? Kasi minus dito or diniduct dito plus yung resale value. So, ito yung computation niya. So, 16 plus 16,000 plus 3,000, 19,000. 19,000 plus 7,000 is 19,000 is 26,000. 26,000 yung TCO. Di ba? 26,000 yung TCO dun sa item or sa product. Dahil binenta mo na yung product na yun ng 13,000, so babalik sa'yo yung, so 26,000 yung gastos mo, bibenta mo yung item ng 13,000, so minus 13,000 yung total TCO mo dun sa item na yun. May bumalik naman kahit pa paano, di ba? 13,000 yung gastos mo. Dito naman tayo sa new model. So, 25,300 plus 3,000. So, 28,300. 28,300 plus 3,000. 31,000 yung total cost sa TCO. So, dahil ibibenta natin yan, so 21,000 yung benta natin. So, 31,300 minus 21,000. So, meron pa tayong 10,300. So, yun, ang ginastos natin sa new model ay 10,300. So, as you can see,
may 3,000 or almost 3,000 yung mahal ng used model kaysa dun sa new model. Kasi nga, mataas yung cost class when it comes to maintenance. Mahal mag-maintain ng second hand, lalo na pag sasakyan bibilin mo. Diba? Akala mo okay, butas na pala yung sa gas, diba? Papaayos mo yun. Wala, di na pala kumakagat yung preno. Bibili ka ng bago. O kaya papaayos mo. Laging nasisira ang makina, lagi kang natitirikan, magkano pa ayos dun. Nakatipid ka nga sa acquisition, napamahal ka naman sa maintenance. Yan ang sinasabi ko, class. So yan ang example natin ng TCO. Okay? So ano yung na-discover natin sa TCO? Na-discover natin dito, number 1, na hindi porket mura yung pagkakabili natin, in a long term, mapapamura ka talaga. Diba? Kunwari lang pala mapapamura, pero mapapamura ka talaga, ibang mura pala yung masasabi mo. Yeah. Ano pa yung na-discover natin? Na-discover natin na based dun sa example na mas depende sa item, depende sa product, baka mas mapamura tayo sa maintenance or baka mas mapamahal tayo ng gastos ng cost sa maintenance. Yun. Ano pa yung na-discover natin doon? Na-discover natin na hindi lahat ng salvage ay mapapaminus ka or 'di ba kasi nga hindi porket bumili ka ng item pag binenta mo ulit bababa yung item niya, bababa yung market niya. Pwedeng it can be zero, pwedeng mag-positive ka doon. 'Di ba? Kasi nga upgraded na yung item. Upgraded na siya. Unless yung binili mong item hindi siya kayang i-upgrade, 'di ba? Hindi siya kayang i-upgrade. So, pag hindi siya kayang i-upgrade, so talagang negative ka dun. Yun yung mga na-discover natin sa TCO. Okay? So, this is the example pagdating sa software development naman. So, talagang pang-IT na siya. Magkano yung cost natin sa software? Magkano yung cost natin sa installation and transition? Magkano yung cost natin sa employee training? So, ito yung malaki yung gastos ng class. Employee training, number 1. Sino yung magte-train? Sino yung expert na magte-train? Magkano yung per hour niya na training? 8 hours yun. Sabihin natin 1,000, edi 8 hours, 8,000. 2 days yung training, edi 16,000 na kagad. 16,000. Ilang empleyado ang ite-train? 20 na employee. Okay, magkano yung pagkain? Diba? 20, magkano yung pagkain? Ilang araw ang gagastusin sa pagkain? So, etc. Mahal class ang magpa-train kung alam niyo lang. Next, security and disaster recovery expenses. So, yung mga insurance, di ba? Diyan papasok yun. Ongoing support and maintenance. Yung mga preventive action nyo para hindi agad masira. Yung pag-aayos ng spare parts. Yan, maintenance. Future upgrades. Yan yung mga kukumpute natin dyan. Next. So, what types of costs should be considered in total cost of ownership? Ito class, ulitin lang natin dito. No? Number 1, ano nga ulit? Yung kailangan natin i-consider, yung acquisition. Pag acquisition, purchase or buy. So, yung purchase price. Ano pa? Yung operation. Diba? Operation, magkano yung operation? Habang ginagamit yung item, habang ginagamit yung product, habang ginagamit yung project na yun, habang ini-implement yung project na yun, magkano yung gastos natin sa operation, magkano yung gastos sa maintenance. Kailangan ba natin mag-train ng employee o hindi na? Diba? Yun yung mga kailangan natin i-consider. Bakit kailangan natin i-consider? In a long term, gusto natin gumawa ng project, kaya ba natin siya in a long term? Yung gastos niya, kaya ba natin i-maintain? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Kaya tayo nagko-compute ng TCO. Okay? So, ito na class is service level agreement. So, service level agreement, okay, move na tayo dun sa TCO. Dito na tayo sa service level agreement. Service level agreements, it's a formal document that outline the expectations, responsibilities, and performance standards between a service provider and a customer. So, magkakaroon dapat kayo class ng agreement. Example, gagawa na kayo ng project. So, pag gagawa kayo ng project, so kailangan meron kayong agreement. Ano yung ine-expect
ng both party. Ano yung ina-expect ni service provider? Ano yung ina-expect ni customer? So, yan. So, number 1, may components tayo. Agreements overview. So, agreements overview defines the purpose and scope. Kailangan i-define niyo yung purpose. Bakit ba kayo nagpapagawa ng project? Para saan ba yung project? Sino ba gagamit ng project? Hanggang kailan ba yung project? I-define nyo. Yung scope, yung boundaries, pag sinabing boundaries, scope. Pag may scope, may limitation. Diba? May limitation siya pag may scope. Example, scope. Ilan yung gagamit ng system? 2. Diba? Boundaries nun, hindi na pwedeng gumamit yung pangatlo. Ano pa? Example, ang gagamit niyan, mga empleyado lang. Anong limitation nun? Hindi pwedeng gumamit ang system yung hindi empleyado. Diba? Kailangan nakalagay yan dyan. I-identify natin yung parties. Sino yung parties na involved dun sa project? Sino yung service provider at sino yung customer? At indicate din natin class yung effective date. Kailan mag-start yung project at anong version yan? Version 1 ba yan? Version 2? Version 2.1? Etc. Next, goals and objectives. When it comes to goals and objectives, ano yung goals ninyo? Ano yung gusto nyo mangyari? Bakit ba't nyo ginagawa yung project na yun? Para saan? Ano yung gusto nyo ma-hit na objectives? Yan. Example ng objectives namin, kaya namin pinapagawa yung project na yan is para maging ease of use yung mga daily operations para mapadali. Pwede yun. Ano pa yung objectives nyo? I-list down yan, class. List specific objectives. Example, accountability, transparency, and performance alignment. So, stakeholders. Sino yung stakeholders nyo? Especially, sino yung customer ninyo, ilalagay nyo dyan. So, may example tayo dyan, class. Periodic review. Kailan nyo laging i-review or i-update yung inyong customer? Kaya ilalagay nyo yan dyan, class. So, para ma-aware sila na every week pala, kailangan natin i-tap si customer para malaman niya yung mga updates. Diba? Doon sa system or doon sa application na pinapagawa niya. So, sino yung responsible dun sa paggagawa ng document? Ilalagay nyo din. Sino gumawa ng SLA? Next, service agreement. Number 1, service agreement ay service scope. Pag sinabing service scope, hanggang saan yung services na ino-offer ng service provider. Hanggang saan? Example, support. Pag sinabing support, makokontak nyo lang kami hanggang 5 a.m. Diba? O kaya 5 p.m. Yan yung mga example. Maintenance. Magme-maintain kami. Example, ang maintenance natin ay kapag nagkaroon ng error, ikakandak natin during this day. Or itong oras lang. Yan. Yun sa service scope. At ilalagay natin sa service scope yung mga ine-expect ni customer dun sa project. Diba? Kailangan yung project, merong ganito, merong ganyan, may ganito, may ganyan, etc. etc. Yun yung sa service scope. Next, customer requirement. Ilalagay natin sa customer requirement, ano ba yung kailangan ni service provider para gumana yung project. Diba? Ano ba yung mga kailangan? Example, bayad. Diba? Another example, ano yung kailangan ni service provider para para mag-agree si service provider na gawin yung project na yun. Siyempre, yung bayad, payment. Ano pa? Yung data. Pag sinabi ni service provider, pengi po kami ng data ng mga estudyante. Diba? Depende yan sa agreement kung papayag si customer o hindi. Pengi po kami ng data. Yan. Aalamin kasi yung transaction. Yan, pwede yan. Service provider requirements. Yan. Ano naman yung ina-expect ni customer sa service provider? Yung response time. Example, may nagkaroon ng issue sa system. So, kailangan mabilis yung response ng service provider. Tsaka yung maintenance notifications. Ano yung example ng maintenance notifications? Example, magkakaroon kami ng maintenance dyan sa system nyo. Huwag nyo namang sasabihin sa customer nyo na pupunta agad kayo or ititigil nyo agad yung operation ng system. Dapat ahead of time, 2 days, 3 days, 4 days, sasabihin nyo na kagad sila before, diba? Before
na magkakaroon kayo ng maintenance. Para nare-ready sila, magba-backup sila, diba, makakapag-prepare pa sila. So, yun yung mga kailangan natin i-consider when it comes to service provider requirements. Next, service assumption. Pag sinabing service assumption, ano yung mga requirements dun sa services para gumana yung projects. Example, kailangan natin ng internet access. Kailangan yung system compatible sa laptops, compatible sa desktop, compatible sa browsers, compatible sa PC, etc. etc. Yan yung mga assumption natin. Okay, number 6, service management. Ano naman yung service management? So, meron tayong 6.1, service availability. Pag sinabing service availability, kailan available si service provider? When it comes to support hours, when it comes to maintenance, when it comes to feedbacks, diba? Pag may nagtanong ba, at makakasagot siya on time. Yan. Next, incident response. Pag sinabing incident response, pag nagkaroon ng issue, pag nagkaroon ng downtime, pag nagkaroon ng system error, pag na-down yung system, hindi na bumukas yung system, ano yung priority natin na ayusin? Ano yung priority natin na ayusin? So yan, class A, incident response. And then last, signatures. Sino yung usually class sa signatures, ang nilalagay dyan, yung kausap mo dun sa project, diba? Or kung sino yung pinaka-head. Kasi usually, pag pinaka-head, sila kasi yung gagastos dyan. Yan, sila talaga yung mag-a-agree. So, kailangan ng signature para patunay na matutuloy yung project. Para patunay na mag-a-agree kayo dun sa services na pinaprovide ni service provider para matuloy lang yung project. So, kailangan ng signature. Diba? Patunay yan na totoo yung project ninyo. Kasi yung mga nakapirma kasi yan yung hahabulin if ever na magkaroon ng conflict din sa project. Example, bigla na lang hindi natuloy yung project. Bakit? Bakit hindi natuloy? Example, i-deploy natin ng November. Ba't nawala na yung project ng November? Sino hahabulin natin? Kasi yun nakapirma, di ba? Yan. Yan ang example ng service level agreement. So, class, meron ako example niyan, full detailed, as in kung ano talaga yung example niya from agreement overview hanggang signatures. Isisend ko na lang sa Google Classroom. Hindi ko na siya i-discuss dito. Silipin nyo na lang siya doon. Okay? So next, risk assessment matrix. Pag sinabi natin risk assessment matrix, it is a chart used for prioritizing and tracking project risk. So yan class. Importante class ng risk assessment. Kasi preventive to. Preventive siya. Pag sinabing preventive, mangyayari pa lang yung risk, alam na natin, iiwasan na natin siya. Alam natin delikado dumaan dyan. Wala tayo dumaan dyan. Ganun kas ang risk assessment. At magpa-prioritize tayo dyan ng risk if ever na dumating yung risk. Example, may problema na talaga. May problema na. Anong unahin natin? Yung problema number 1 o problem number 2? Yan. Malalaman natin dito. So, ito yung mga example na risk. When it comes to, ano yung risk pagdating sa operational? Ano yung risk natin pagdating sa operational? Example, habang ginagamit natin yung system, biglang naglag. Yun, di ba? Operational risk siya. Habang ginagamit natin yung system, ano pang nangyayari? Ano yung mga problema habang ginagamit natin yung system? Habang ginagamit natin yung application? Technological risk. Ano yung problema dun sa technology na ginamit? Example, gusto natin gumawa ng project. May gusto tayong integrate, lalagyan natin siya ng AI. May problem ba tayo dun sa AI? Yan. May problem ba tayo dun when it comes to reliability, when it comes to integrity ng AI? Technological yun. Performance. Anong risk natin sa performance? Example, mabagal ba siya? Yan. Nagpipris ba siya? Matagal ba yung loading niya ng application? Scheduling. Pag sinabing scheduling, for example, ina-expect natin na nabubukas yung system 8 a.m. Bakit hindi ko ma-access yung system? Another example, i-deploy yung system dahil bagong gawa, di ba? Kailangan i-deploy yan.
i-deploy yung system ng ganitong araw. Nung dineploy na ng ganong araw, ba't hindi ma-access? Yan. Cost. Anong risk natin sa cost? Example, gagawa tayo ng projects. Habang ginagawa natin yung projects, ang budget dyan na inalat dyan ay 50,000. 50,000 siya. Tapos, hindi natin anticipate, may mga iba pa lang, dahil hindi tayo nag-compute ng TCO, may mga iba pa lang pagagastusan. Lumagpas na ng 50,000. Yan, cost. Yan yung cost natin sa ano. Ayan yung cost natin sa cost, sa gastos. Diba, may mga hidden cost na tinatawag. Akala mo, avail mo na, hindi pala. Tatantarin ka pala ng hidden cost. Akala mo, ang bili mo ay 20 pesos lang. Pero, hindi mo alam, may mga nakahidden, may mga nakahide pa, or may mga nakatago pang gagastusin. Scope creep. Ano naman yung scope creep? Pag sinabi natin scope creep, yung mga, hindi natin nina-expect na may mga ganun palang, may mga pinapadagdag pala, or kailangan pala natin i-expand yung ating scope. Example class, para di kayo malito. Example is, meron kayong system, diba? Meron kayong system ngayon dahil napag-usapan nyo na ang gagamit lang ng system mga estudyante lang. Pero habang ino-operate nyo na yung application, habang ginagamit na yung system, kailangan pala ng intervention ng instructor. Diba? Scope creep yun. Pag sinabing scope creep, hindi natin na-anticipate na kailangan pala yung instructor na user dun sa system. Yun, scope creep siya. Diba? Hindi magpa-function yung system kapag wala yung instructor. Dapat pala kinonsider natin yung instructor na user kasi kailangan pala sa system, hindi lang pala mga estudyante. Yan ang scope creep. Legal risk. Ito yung pinakamalala sa lahat. Yung risk when it comes to legal. Kasi, ano example nito? Ito na yung mga nagbabaranggayan. Ito na yung mga nasa korte. Yan. Example, nagkademandahan na. Yan. Ba't hindi mo tinuloy? Napatulpo ka na. Yan. Ito yung mga nasa tulpo. Yan. Tinakbo yung pera ko. Hindi tinuloy yung project. Diba? Usong-uso yan ngayon. Diba? As of August 31, 2025. Anong issue ngayon? Flood control. Yan, puro legal risk dun class. Kasi nagdedemandahan dun. Possibility may makulong. Okay? Next. Anong importante sa risk assessment matrix? Why it is important? Bakit importante ito? Number 1, preventive. Mangyayari pa lang yung risk, magkakaroon na tayo ng action. Diba? Magkakaroon tayo ng action. Example, system, di ba? System. Ginagamit na yung system. Mag-error pa lang yan, magkakaroon na tayo ng routine maintenance. Linggo-linggo, check natin yung system kung gumagana pa ba o hindi. Kasi malalaman naman natin yan. Di ba? Or, nangyari na yung risk, nangyari na class yung risk, alam na natin kung paano siya gagawin. Di ba? Alam na natin. Kasi nalalaman na natin yung action niya or yung activity. Or meron na tayong action plan. Yun yung pinaka-importante. Next, ito na. Paano natin mapaprioritize kung priority number 1, priority number 2, priority number 3, etc. yung problema or yung risk dun sa project natin. Ito yung mga, may consideration tayo, dalawa to class. Ang i-consider natin is impact and likelihood. Number 1 dito is impact. Pag sinabing impact, gaano kalala yung risk na yun when it comes to operational. Example, nagkaroon ng problema. Natigil ba yung problem? Natigil ba yung operation ng business or ng industry or ng organization in less than a day dahil nagka-problema? Natigil ba ng mahigit 2 araw? Moderate yun. Natigil ba ng 1 week? Natigil ba ng 1 linggo? Lagpas 1 linggo yung operation? Natigil ba totally yung buong operation at as in? Yan. So, pag minor, 1. Pag moderate, 2. Pag major, 3. Pag catastrophic, 4 points. May mga points yung class para malaman natin. Ulitin ko Pag minor, 1. Pag moderate, 2. Pag major, 3. Pag catastrophic, 4. Pero class, ito yung tinatawag na matrices, risk assessment matrices. Meron tayong tinatawag na 3x3,
Pag 3x3, tatlo lang yung category. 4x4, pag 4x4, ito, katulad nito, 4x4 to, apat yung category natin. Merong 5x5 category. Di ba? 5x5 siya. So, ginagamit dito sa amin class, dito sa school is 5x5 category. So, but dito sa example natin is 4x4 lang muna. Next, financial. Pag dumating ba yung risk na yon, pag dumating ba yung problema na yon is hindi tayo kikita ng pera. Usually class, kapag itong financial sa mga ano to, sa mga negosyo to. Ito, sobrang importante nito sa negosyo. Yan. Next, organizational. Kapag ba dumating yung problema na yon, hindi natin mai-hit or hindi natin ma-meet yung ating objectives. Kasi nagkakaroon tayo ng objectives para malaman natin kung talagang nagfa-function yung ating organization. Kasi yun talaga yung purpose ng organization natin. Kaso nagkaroon ng problema, hindi natin ma-meet yun. Gano'n kalala. Example, minor impact lang siya. Yan. Hanggang sa pinakamalala. Next, life and safety. May dumating na problema, may nasugatan ba? Marami bang nasugatan? May namatay ba? Marami bang namatay? Kung pinakamalubha na risk, di ba? Environmental. May dumating na risk. Yan, nasira ba yung environment? Nagkabaha ba? Dumindol ba? Diba? May mga ganyan class. Pero class, kailangan niya. Catastrophic damage. Yan. Gumuho na ba ang mundo? Catastrophic yun. Diba? Legal. Yan. Legal. Usually, ito dito eh. May dumating na problema. Yan. So, no involvement from regulatory body. Ibig sabihin, ano lang siya. Kayo-kayo pa lang nag-uusap. Inaayos nyo. Warning from regulatory body. Yan. Dumating na sa barangay. Usually, class, pag sa barangay, di ba pinag-aayos lang kayo? Warning lang yun. Exposure. Pag sinabing exposure, may penalties na. Di ba? Magpa-fine ka na. Bigyan mo ako ng 20,000 para pampaayos ng motor. Ganun, kasi nasalitaan mo. Exposure to prostitution. Diba? Ito na, dumating na. Example, may napatay ka. Di ba? May napatay ka, kung ano man, nabalian mo. Example, dahil nga nagsuntukan kayo, biglang nabalian, kinasuhan ka, nakulong ka. Yan. O kaya, nagnakaw ka. Diba? Ano pa, mga fraud. Usually, basta may related sa pera class. Tsaka pag may nasaktan ka talaga, tapos nawala ng buhay or namatay, di ba? Yan, pinakamalala sa legal. Reputational. Yan, napahiya ka ba? Pag nagkaroon ng problema, napahiya ba yung organization? Gano'n kalala yung pagpapahiya? Nabalita na, na-news na. Ang organization, example, that organization incorporated is limpak-limpak na salapi ang kinurakot. Yan. Na-news na siya. Malala na yun, class. Catastrophic na yun. Affected ba? Gano'n ka-affected yung ano yun? Yan. Yun, class, ang impact. Gano'n kalala yung damage nun sa inyong industry. Yan. I-number natin siya. Huwag kayo maganda, class. May example ba? Next, likelihood. Pag sinabing likelihood, gano'n kadalas? Likelihood. Gano'n kadalas nangyayari yung risk na yon? Example, 1 point kapag once a year. 2 points kapag once every semester. 3 points once every quarter. 4 points once daily or weekly. So, yan siya. Pag mas madalas mo siyang na-experience, mas mataas yung rating niya, class. Ibig sabihin, lagi kasi siyang, yung risk na yon, yung problema na yon, lagi mo siyang na-encounter. Tinanong ko yung estudyante ko dito. Ano yung problema na na-encounter ng student when it comes to project development? Sabi nila, sir, nahihirapan akong mag-code. Diba, nahihirapan kang mag-code. Dahil nahihirapan ka mag-code, tinanong ko sila, gano'n kadalas ka nahihirapan? Once a year? Hindi daw. Once every semester? Pwede. Sabi nila, daw siya eh. Kasi ang project naman class ay per semester, per subject yun, di ba? Kasi next semester, iba naman ang project mo dun, di ba? Ayan siya. So, pwede daw. So, once every quarter ba? Kasi project class ang pinag-uusapan namin dito eh. Hindi naman daw. So, pwede dito, pag ganun yung race, nahihirapan siya, di ba? Race, nahihirapan siya mag-program. So, kailan siya doon? So, once every semester, may 2 points na siya.
So, yun yung mga frequency. Gano'ng kadalas? Example, nagkaroon ng system error. Gano'ng kadalas nagkakaroon ng system error sa system? Once a year, once every semester, once every quarter, or araw-araw nagkakaroon or linggo-linggo nagkakaroon ng system error? Excuse me. Yun siya, class. Yan ang likelihood. So, paano computein ang paano mag-prioritize? So, magpa-prioritize tayo dito sa ating formula. Risk priority is equal to likelihood times impact. Yan siya, class. Example, meron tayong unplanned. Ito yung risk natin. Unplanned server outage. Okay, tandaan niya na unplanned server outage. Balik tayo sa impact. Gano'ng kalala kapag nasira yung server? Example, operational. Hindi ba gumana yung operational, pag sinabing operational dito, class, tapos nasira yung server, tumigil ba yung operation? Example, portal. Dahil portal, maraming nagpapa-enroll, maraming nagre-enroll dun sa school. Tumigil ba yung enrollment with less than a day? Example, tumigil ba siya? Yan. Tumigil ba ng higit 2 araw? Tumigil ba ng higit 1 linggo? O sabihin natin 3. Tumigil higit 1 linggo nung nagkaroon ng server kasi ang tagal ayusin. May 3 points na when it comes to operational. Pero class, kailangan hindi lang operational sisilipin natin. Nagkaroon ng risk, server error. Diba? Nagkaroon ng outage. Server outage. Okay? Nag-down yung system. Especially yung server itself. Diba? Pag sinabing server, ayun yung pinaka-backbone eh. Parang spinal cord natin yan. Kung sa tao, hindi ka makakatayo. Pag nasira ang ating pag nagkaroon ng problema sa spinal cord. Diba? So, financial. Yung nagkaroon ng server outage, hindi ba kumita yung business? Yan. Hindi ba kumita yung organization? Ganun siya. Dahil enrollment na pinag-uusapan natin, o kaya portal, wala namang involved na pera dun, di ba, class? Organization. So, hindi natin sisilipin yung financial. Next, organizational. Gano'n ka-impact nung hindi ba natuloy ng 1 linggo mahigit yung system or natigil nung dumating ba yung risk na yon na yung nag-server outage, may possibility bang hindi natin ma-meet yung objectives ng school? I think so, hindi siya. Hindi masyadong yun, class. Hindi siya masyadong, kasi naman siya, pwede naman i-extend yung enrollment, di ba? Pwede naman i-extend yun eh. Kaya pa siyang hilutin, kumbaga. Yan. Unless, mawalan kami ng estudyante. Yan. Doon papasok ang organizational class. Kapag nawalan ang school ng mga students, sino tuturuan namin? Wala. Kasi wala na kayo. Yan, organizational. Yan. Life and safety. Nung nagkaroon ng server outage, life and safety class, may nasugatan ba? Diba? Wala nang imposible. Environmental, sobrang imposible din. Legal, sobrang unless sinadya, diba? Example, server outage, sinadya siyang may hidden agenda, yung technical, gustong siraan ng school, diba? Unless ganun ang nangyari, pwede yun. Sa legal, papasok. Pero I think so. Talaga pag sinabi natin server outage, talagang talagang technical yun, hindi siya sinadya. Hindi mo naman intention sirain yun, diba? Ano bang mapapakinabangan doon pag hinira mo? So, ngayon, na-identify natin na pinaka-bulusok siya sa klasa operational. Pagdating sa, dahil nga hindi siya gumana ng almost 1 week. So, meron tayong 3 points when it comes to impact. Ngayon, punta tayo sa likelihood. Ulitin natin ang problema. Ang problema ay nagkaroon ng server outage. Gaano kadalas ang server outage? Once a year ba? Once every semester ba? So, ngayon, identify natin is 2. Identify natin siya na 2. So, 2 yung ating likelihood. So, dahil when it comes to likelihood, meron tayong 2. When it comes to impact, meron tayong 3. So, 2 times 3 is 6. Diba? 6 yung points ni unplanned server. 6 yung points niya. So, punta tayo sa risk number 2 or risk number 3. O sa risk number 3 tayo. Ito yung madalas eh. System error. System error. Punta tayo dito. Okay. Usually, kapag mga technical class, operational yan. Papasok na sa operational. Kapag ang isang industry or
Kapag isang industry, more in operational yan. Papasok siya. Kapag business, ang titignan dyan, lagi financial. Yan, operational and kapag depende yan sa depende ka sa organization, depende kung ano objectives nila. Ang objectives nila, magbigay ng serbisyo or kumita. Depende yan, class. Kaya may ganito tayo lagi. Example, system error. Okay, loss of service. Kapag system error, class, mabilis lang yan. Minor lang yan. Less than a day, ayos agad yan. O kaya, pinakamatagal na, 2 days. Diba? O sabihin na natin minor lang, 1 point yan. Next, gaano kadalas nagkakaroon ng system error? Sabihin na natin every quarter, hindi mo, alam naman, araw-araw may error, wala naman ganun. Sabihin na lang natin na once every quarter, di ba? Every 3 months yung klase. O 3 siya, 3. So, meron tayong likelihood na 3 times 1, so 3. Anong mas mataas? Ang unplanned server outage o system error? Mas mataas ang unplanned server outage kasi meron siyang 6 points. And then, ang system error naman, meron siyang 3 points. So, when it comes to prioritization, mas mataas yung, mas priority natin kapag ang nangyari ay server outage. Mas malala to, diba? Kaya yan ang mas titignan natin. Okay, class. So, meron tayong action table. So, yan. Ang action table natin, dito natin malalaman kung not significant ba or significant yung isang risk. Pag sinabing not significant, hindi masyadong malala. Pag significant, kailangan na bigyan na talaga natin siya ng action. Kumbaga, pag nagkaroon ng significant, talagang totally stop yung operation. Ibig sabihin, pag significant, totally down yung transaction. As in talagang example, pagdating sa business, talagang hindi ka kikita rito, malulugi ka. When it comes to operation, talagang maraming madedelay na transaction, maraming madedelay na processes. Yan, significant. Yan, pag not significant, dire-diretso yung transaction kaso may delay ng konti. Parang ganun lang yung class. Okay, kailangan natin ma-identify. Ito yung example natin, di ba? Ano yung activity? Ito class. Kailangan class, pag nagkaroon kayo ng risk, kailangan may activity kayo. Ano yung gagawin? Kaya nga preventive, di ba? Example, nagkaroon ng unplanned server outage. Anong activity gagawin mo kapag nagkaroon ng server outage? Magkakaroon ka ng maintenance break. Diba? Magkakaroon ng maintenance break. Diba? Ang nangyayari class, especially sa GCash, diba? Madalas to. Sa GCash, kapag mag-open tayo ng GCash, ang nangyayari, minsan nagkakaroon ng maintenance break. Yan, hindi natin magamit sa GCash. Diba? Nag-maintenance break sila. Ibig sabihin ng class, ibig sabihin nun, it's either nagkakaroon sila ng server outage or talagang finifix nila yung server nila or nagkakaroon sila ng updates. Yan. Pag nagkakaroon kasi class ng updates, talagang hinihima yung pinaka-backbone nun. So, hindi pwedeng gamitin ang system kasi hindi siya may execute. Yun siya class. Ang maintenance break. Ano pa? Pag nagkaroon, ito pa, risk. Activity yung class. Activity. Pwedeng maging action mo dun class para maging preventive siya. I-check mo siya. Routine maintenance, di ba? Routine maintenance, preventive, pwedeng yun yung maging action natin para maiwasan natin yung unplanned server outage. So, example, meron tayong 2, 2. So, kanina, example natin ay 3, di ba? Ang likelihood niya ay 2, ang impact niya ay 3, so meron tayong 6. Dito naman, 2 times 2, 4. So, ang 4 papasok sa 1 to 6, low lang yung kanyang risk. So, yun ay not significant LS. Okay, class? So, yun yung ating risk assessment matrix. Okay? So, I think, hanggang dito lang yung ating lesson. That's all. Thank you very much. So, sana may natutunan kayo for our system integration and architecture 1. Lesson 1. Lesson 1 pa lang to, class. Thank you.